I saw this video online. May isang parent yata na nag-post eh. Alam mo yun, Nis, what I love about social media? With just one click, kaya mo sirain yung competition mo without getting your hands dirty at all. They posted it just a few hours ago pero viral na sa social media. Kaza, anong sabi ng mga tao sa Huwag ka nang comments? magbasa. Maraming nang babash sa'yo. Lagi kang wala sa bahay lately. Saan ka ba pumupunta at anong ginagawa mo? Pumupunta ako dun sa farm. Sigurado bang sa farm ka pumupunta pag wala ka dito sa bahay? I've always been honest with you. Pero imbes na ma-appreciate mo yung pagpapakatotoo ko, it seems like parang pinagdududahan mo pa. Malinaw sa pinirmahan nating lease contract na hindi pwedeng masira ang pangalan ng building dahil sa pagkalat ng video. Hindi lang po yung pangarap namin ninunetang maglalaho kapag pinaalis niyo kami, ma'am. Pasensya na, pero hindi ko papayagang mag-stay pa kayo dito. My decision is final. Kailangan natin magpakatatag. Hindi kita pababayaan. Hahanap ako ng paraan para makatakas tayo. Ate, bakit? So apparently, after the viral video, mas madami ng parents ang nagpo-pull out ng mga anak nila sa school. Oh, I feel so terrible for Christy. Sagutin mo, sige, sagutin mo. Tay, please, sagutin niyo tayo. Hello? Hello? Ano? Sino yun? Hindi ko alam eh. Hindi naman nung sumasagot. Akala ko ba nagkakaintindihan na tayo na hindi na kayo magpapasaway? Dahil dyan, wala na naman akong choice. Parurusahan ko na naman kayo. Simula ngayon, bawal na kayong dalhan ng pagkain. Yung kasi, Pwede mo ba wag na kayong magkunwari? Na-concern kayo? Na naaawa kayo sa amin? Kasi kung totoong naaawa kayo, papakainin niyo kami! Matagal niyo na kami pinakawalan dito! tingnan mo to. Ako na nga lang yung kakampi nyo dito eh. Grabe. Gagawin mo pa akong plastic? Ay, wala na talaga akong magagawa. Kung talagang matigas yung ulo nyo, mabubulok kayo dito. Hindi kami mabubulok habang buhay dito. Naniniwala akong may pupunta dito at sasagapin kami, ililigtas kami! Asa ka pa? Walang magliligtas sa inyo dito. Diyan ho kayo nagkakamali. Kapag nalaman ho ng tatay ko, yung mga ginagawa niyo sa amin ni Tori, katapusan niyo na dahil hindi niyo kilala yung tatay ko. Tanga ka pala eh. Ang alam ng lahat, patay na kayo. Kaya nga tumigil na yung mga rescue team sa paghahanap sa inyo. Dahil in-assume nila na nalunod kayo at nabubulok na yung mga katawan niyo sa dagat. O kaya kinain na kayo ng mga pating. So paano kayo ililigtas ng tatay na pinagmamalaki mo? Kung iniisip niyang tigok na kayo? Hindi totoo yan. Totoo ba yun, ate? Kaya hindi na tayo hinahanap ni na mami at tito na yun. Kasi akala nila patay na tayo. Kaz? Yeah, may good news ako para sa'yo. Maiba naman sa sakit ng ulo. May nahanap akong commercial space for sale. Sa tingin ko, okay yung location para sa school natin eh. Ito. Sa labas. May space. Okay ah. Oh, look safe. Saan to? Yun na nga, malapit lang to sa atin. E di, hindi na mahihirapan lumipat yung students natin, di ba? And yung commercial space na yun, 2 taon ng bakante yun. Buti nga, nakita ko pa eh. I-check mo lang muna. Pero pagdating sa loob kasi maraming mga kailangan ayusin. Oo, madali na lang yan. Ayos ba? Oo. Pero yung may-ari ba, Kaz, natanong mo kung magkano? Tsaka yung terms of payment niya? Yun lang, Kaz, nakakalulay eh. Bakit? Magkano? 10 million daw. Kaz, kaya ba natin yun? Hindi. Ganito na lang. Kausapin ko muna si Mama. Tanungin ko siya kung papayag siyang maging guarantor. Tapos,
tanungin ko na rin kung pwedeng gamitin yung bahay as collateral. O yung bahay, alin mo pumayag si Mana, di ba? Tanungin ko lang, try lang natin. Pag pumayag siya, edi mag-apply na ako ng loan sa bangko. Di ba? Kaya natin to, we can make this work. Sorry to disturb you, Miss Hannah, but I have an update regarding the situation sa Bright Vista Preschool na Christy. Go on. Tama nga yun na foresee ninyo. Naghahanap na sila ng ibang pwesto para malipatan ng school. And just as you predicted, nag-a-apply na sila ng loan sa bangko para ma-secure nila yung commercial space na gusto nilang bilhin. I've been in this industry for the longest time. And hindi ka tatangal sa business or reach my stature in business kung hindi mo foresee yung movements ng competition. And si Christy lang yan. She's below me in so many levels. Believe talaga ako sa'yo, Miss Hannah. Anyway, I've already contacted our friends and connections from various banks and napinpoint ko na kung saan nag-a-apply ng loan si Christy. You know what to do then? Yes, and I also talked to the relations manager of Manila Bank. I told him that you needed a big favor. Sabi niya siya na daw bahala. Good. Magandang araw. Hi, Ma'am. Hi, Miss Garcia. Have a seat. Thank you. Ma'am, kamusta po? Okay lang, sige. Yes? Yung folder. Parawan po. Ma'am, ito na po. Thank you. Thank you. Kamusta po, ma'am? Nandiyan naman lahat ng requirements ko, di ba? Actually, ma'am, it's all in here naman po. Kaya lang, the bank decided na i-decline po yung loan application ninyo. May na-encounter po kaming issues regarding sa overall risk assessment. Sorry, ma'am. Hindi ko po kasi maintindihan. Hindi po ba kumpleto naman lahat ng necessary documents ko? Pero kung tungkol po to dun sa collateral, kaka-appraise lang din po ng bahay namin. Actually, mas mataas pa nga po yung value ng bahay kesa sa loan amount. Ma'am, wala po yan sa valuation ng collateral ang issue. It is based on your financial stability. Kaya nga po, di ba, nag-submit din ako ng detailed plan para makita nyo rin po na yung timely payments namin, mamimit po namin dun sa loan. Kung kailangan din naman, pwede ko pong kunin yung nanay ko bilang guarantor. Maganda po yung credit history niya. I am very sorry, Miss Salcedo. Based po sa detailed plan mo, the debt-income ratio is still quite high. Kaya naman po, ma'am, kailangan po namin na i-comply sa risk management policies and regulatory requirements ng bank. Kaya naman po hindi po namin ma-approve ang loan po ninyo. Anyway, ma'am, marami pa rin pong salamat sa pagpunta niyo po rito. Sige po, ma'am. Maraming salamat na lang ulit. Salamat. Aling Yvonne, Mang Danilo! Nagugutom na ho kami! Aling Yvonne! Sige na ho! Pagkain lang, Aling Yvonne! Kahit kay Tori na lang ho, kahit di niyo na ako pakainin! Aling Yvonne! Ate Billy, baka wala na sila sa labas. Hindi, Tori, naririnig nila tayo. Pinaparusahan nilang nila tayo kasi sa ginawa natin. Aling Yvonne! Parang awa niyo na! Ate Billy, nagugutom na po ako. Tori, unting tiis na lang, ha? Tiisin mo muna yung gutom mo. Ate Billy, hindi ko na kaya yung gutom ko. Sakit na talaga ng tiyan ko. Tori, sige na. Tiisin mo muna. Ha? Tori, bakit mainit ka? Tori, Sorry, hindi ko na talaga kaya. Tori!
Ano yan? Tori, wag mo kakainin yan! Eh, ate, hindi pa naman siya panis eh. Kahit na! Tori, wag mo nang kainin yan. Tori, wag. Tori, inapakan na yun ni Aling Yvonne. Madumi na yan. Ate, hindi ko na talaga kaya yung gutom ko. Alam ko. Wag mo nang kainin yan. Wag mo nang kainin yan. Tori. Salamat. Good morning. Order ko. Hi. Good afternoon. Good afternoon. Sorry, may nakalimutan ako. Please accept a simple token from the Rodriguez Group of Companies in return for the favor that you did for us. Thank you. Maraming salamat po. Are you sure hindi nakahalata si Miss Salcedo? Hindi ma'am, hindi po niya alam na nag-usap po tayo. Very good. Thank you so much for your help. I'll go ahead. Thank you. Thank you. Eunice, anong ginagawa mo dito? Ate, Ano? ang sakit ng tiyan ko, Ano ate. sakit? Ano? Ate! Tori! Bakit? Ate, hindi ko kaya. Diyos ko po, Diyos ko. Sakit na. Ay, Aling Yvonne! Madali lang! Aling Yvonne! Madali lang! Aling Yvonne, si Tori, oh! May masakit! Aling Yvonne! Madali lang! Oh, bakit di mo masagot ang tanong ko? Anong ginagawa mo dito? Bakit kausap mo si Mrs. Garcia? It's none of your business, Christy. Close ba tayo para mag-explain pa ako kung anong ginagawa ko dito? Siguro alam niyo ni Hannah na dito ako nag-apply ng loan ko, no? Wala akong alam sa mga pinagsasabi mo. Oh, wala siyang alam. Anong gusto mong palabasin, Eunice? Coincidence lang na magkakilala kayo ni Miss Garcia? Na friends kayo? Nagkataon lang din na dito ako nag-apply ng loan at na-reject. Ganun ba? So aminin mo na si Hannah ang nagpapunta sa'yo dito, siya humaharang sa mga application ko, no? Eunice, umamin ka na. Si Hannah ba ang rason kung bakit na-deny ang loan application ko? Look, we do a lot of businesses with this bank. So it is natural na magkakilala kami ni Mrs. Garcia. Does that answer your question? Pero bakit parang may mali? Kasi ikaw yung nag-iisip noon, Christy. Baka hindi lang confident ang bank sa financial stability mo, kaya na-reject ka nila. So don't put the blame on H&R kung hindi na-approve yung loan application mo, okay? Okay, sige. Sana wala talagang kinalaman si Hannah sa lahat ng to. Pero Eunice, oras na malaman ko na boss mo ang may kagagawan nitong mga rejections, hindi ko to palalampasin. Mang Danila! Tulungan niyo kami si Tori, oh! Kasi may masakit kay Tori. Problema mo, bakit natuwa ka lang at umal? Si Tori, oh, may masakit mo kay Tori. Tori! Hindi pa nga tapos yung parusa nyo doon sa huli nyong kasalanan. Mukhang may binabalak na naman kayong hindi maganda. Pwede ba? Huwag na kayong pasaway para hindi kami mapilitang pahirapan na naman kayo. Hindi ko gimmick to, Aling Yvonne! Tignan niyo ko si Tori! Tignan niyo si Tori! Mukha ko ba siya nagpapanggap? Ate, masakit na lang dyan ko. Tulog mo lang yan. Makawala rin yan. Seryoso ba kayo? Ganyan kayo kasama? Hayaan niyong lumala si Tori? Ate, hindi ko na kaya. Alam ko, sorry. Masyadong delikado. Baka magsumbong yung mga yan. Eh, di bistado tayo. Malilintikan tayo kay madam. Billy? Baka mamaya lilipas din yung sakit na nararamdaman ni Tori.
Huwag muna tayo magpanik, okay? Ate! Hayaan mo lang. Lilipas din yan. Alik, Ipon. Sige na ho. Kahit ito lang ho. Tulungan niyo lang si Tori. Tulungan niyo si Tori. Kawawa naman ho yung bata. Alik, Ipon. Nang makulit, Billy. Sundin mo na lang ako, ha? Alam mo, patulugin mo na lang si Tori. Sigurado, wala yung mararamdamang sakit. Patulugin mo na. Alimon! Alimon! Mananilo! Alimon! Alimon! Mananilo! Ate Benny! Teka lang! Sorry. Halika. Saan masakit? Sorry, Tori. Sorry. Ate, di mo naman kasalanan eh. Hindi. Ramdam ko wala akong silbi, Tori. Kung pwede ko lang kunin yung naramdaman mo para di ka na mahirapan, kukunin ko. Di mo naman kasalanan natin. Alam niyo, nagtataka pa rin talaga ako eh. Hindi naman pwedeng coincidence lang na nakita ko nag-uusap yung bank manager pati yung assistant ni Hannah. Tapos, at the same time, na-rejectin yung loan application ko. So anak, parang gusto mo sabihin na mayroong kinalaman si Hannah sa nangyaring ito, na kinuntsaba niya yung manager? Tama bang intindi ko? Well, ma, yun yung hinala ko. Kaso wala naman akong pruweba. Tapos, ito pang assistant ni Hannah, deny ng deny. Wala ba not even the slightest chance na involved si Hannah dun sa nag-viral na video? Kasi tita, kapag pinapanood niyo po yung video sa iba, ikaw talaga nagmumukhang masama and pabor kay Hannah, siya pa yung mukhang inaapi. Alam naman natin kung anong nangyari dun eh. May punto si Nonette doon. Baka talagang may kinalaman si Hannah kaya nag-alisan yung mga estudyante. Pwede, ma eh. Tama kayo. Saka, si Hannah lang naman yung naiisip ko na may motibo na gawin sa akin to. Kasi hanggang ngayon, ako pa rin pinagbibintangan niya sa pagkamatay ni Billy. Dagdag mo pa na iniisip niya, gusto kong agawin si Leon sa kanya. Kaso lang, hindi ko rin naman siya pwedeng harapin hanggat wala pa akong ebidensya. So, anong dapat nating gawin? How can we be sure kung may kinalaman nga siya o wala? Siguro, ma, siguro saka na lang natin isipin yon. Ang priority ko sa ngayon is ma-secure natin yung loan para sa bagong school. Tapos, magtiwala na lang tayo, Kas, na kahit sinong humarang sa atin, meron pa rin talagang tutulong. Oo naman. Dream school. Okay. Magandang araw. Leon? Christy. Leon. I'm really sorry, Miss Hannah. Hindi ko kasi akalain na babalik pa si Christy dun sa bank eh. I didn't expect na makita niya kami dun ni Mrs. Garcia. Kaya anong maghinala si Christy? Hindi naman niya malalaman na sinumulan natin si Mrs. Garcia na i-reject yung application niya. Sa tingin niyo po ba hindi tayo pa iimbestigahan para malaman niya kung may involvement tayo sa rejection ng bank sa kanya? Eh di mag-imbestiga siya, hindi naman niya malalaman. Hanggat may pera tayo na pambayad sa mga hinihingan natin ng tulong, hindi sila magsasalita. Okay? Relax ka lang. Sorry! Manila! Alibad! Hindi pa kayo nakakintindi! Danilo, bilisan mo ako! Hindi may bata! Dali namin sa klinik! Bilis! Sorry. Di ba ito yung mga batang muntik malunod last time? Bakit nangikitata sila?
Bakit kayo nagdala? Asa ng mga magulang nito? Dok, yung mga magulang nila nagtatrabaho sa farm dun sa kabilang island. Tag-ani po kasi ngayon ng guyabano kaya hindi nila naaasikaso yung mga anak nila kaya ganyan yung itsura nila. Naawa nga po ako kaya ako na yung nagmagandang loob na dalhin sila dito para ma-check up. Ano nangyari sa kanya? Nakakain po ata ng sirang pagkain. These are symptoms of food poisoning. Kabit natin yung itlog. Sa'yo na muna, ha? Tanga lang. Dali lang. Lalim ng iniisip natin, ha? Problema ba? Wala, okay lang ako. Alam mo, kahit kailan hindi ka marunong magsinungaling. Alam ko na yung mukhang yan. Kwento mo na lang sa akin kung anong pinagdadaanan mo. Baka naman maitulong ako. Pinapaalis na kasi kami dun sa inuupahan naming building para sa school. Parang 1 buwan na lang yung binibigay sa amin para makahanap ng lilipatan Otherwise, wala, baka tumigil muna sa schooling si Jeremy, pati na yung ibang mga estudyante namin. Ba't hindi mo kagad sinabi sa akin yan? Ay, apektado ka naman pala, pati yung anak natin Kasi Leon, ginagawan ko naman ng paraan. Nag-apply na ako ng loan sa bangko kaso lang naman... Oh, anong kaso? Ayoko na sanang sabihin sa'yo kasi mamaya magmukha na namang sinisiraan ko si Hana. Anong ibig mong sabihin? Ni-reject kasi yung mga loan ko sa bangko, Leon. Malaki hinala ko na merong nananabotahe sa akin. Kaya ayaw akong pautangin ng bangko. Or sa tingin mo, may kinalaman ba dito si Hana? Oo, Leon. Si Hana lang naman yung pinagdududahan ko Siya lang naman yung kilala natin na may galit sa akin. Kaso lang, wala naman akong pruweba, wala naman akong ebidensya para mapatunayan yun, di ba? Pero hindi ako titigil hanggang hindi ko nalalaman kung anong totoo. Dahil kung sino man yun, hindi ko siya hahayaang magpatuloy na sirain yung buhay ko. Sigurado ka ba na nakumbinsi mo si Doc, ha? Are you sure na hindi siya naghinala sa'yo? Opo, madam. Ginalingan ko tong acting. Nag-aalala ako sa pesteng Billy na yun. Paano kung magsalita siya at sabihin niya nagsisinungaling ka? Hindi niya po tayo pwedeng ilaglag, madam. Tinakot ko po siya na pag nagsumbong siya, tutuluyan ni Danilo si Tori. 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 Tori, pinag-alala mo ko. Buti na lang nasuka mo lahat ng mga kinain mo. Ate, asan tayo? Nasa klinik tayo. Dinala kanina Mang Danilo at Aling Evan dito. I thought safe na tayo. Hindi pa pala. Huwag ka naman nang gumalaw. Ipunin mo muna yung lakas mo para gumaling ka agad. Ate, nauuhaw ako. Mang Danilo, nauuhaw daw si Tori. Baka po pwedeng kuhanan ko lang siya ng tubig sa labas. Sige, pero bumalik ka agad. At huwag kang makikipag-usap kahit kanino. Kundi, alam mo na mangyayari kay Tori.
Opo. Bantayan niyo si Tori. Bantayan niyo mabuti yung dalawang bata. Siguraduhin niyo wala sila makakausap na kahit sinong medical staff. Opo, madam. The moment na gumaling si Tori, ibalik mo agad sa bodega na iintindihan mo? Ako na pong bahala. Consider this a thank you gift. Franco, I know it won't replace your real hand, pero kahit pa paano, makakatulong to sa pang-araw-araw mong gawain, pagbihis, pagkain, and basically just get on with life. Anyway, I've already contacted our friends and connections from various banks and napinpoint ko na kung saan nag-a-apply ng loan si Christy. You know what to do then? Siguro alam niyo ni Hannah na dito ako nag-apply ng loan ko, no? Wala akong alam sa mga pinagsasabi mo. Coincidence lang na magkakilala kayo ni Miss Garcia. So aminin mo na si Hannah ang nagpapunta sa'yo dito, siya humaharang sa mga application ko, no? Mang Danilo! Tulungan niyo kami! Si Tori ho! May masakit yung... problema mo? Bakit tatuwa ka ng ating mahal? Si Tori ho! May masakit yung kay Tori. Tori! Isip ko! Hindi pa nga tapos yung parusa nyo doon sa huli niyong kasalanan. Mukhang may binabalak na naman kayong hindi maganda. Ni-reject kasi yung mga loan ko sa bangko, Leon. Malaki hinala ko na merong nananabotahe sa akin. Kaya ayaw akong pautangin ng bangko. Or sa tingin mo, may kinalaman ba dito si Hannah? Si Hannah lang naman yung pinagdududahan ko eh. Siya lang naman yung kilala natin na may galit sa akin. Sigurado ka ba na nakumbinsi mo si Doc, ha? Opo, madam. Ginalingan ko pong acting. Nag-aalala ako sa pesteng Billy na yun. Paano kung magsalita siya at sabihin niya nagsisinungaling ka? Hindi niya po tayo pwedeng ilaglag, madam. Nauuhaw daw si Tori. Baka po pwedeng kuhanan ko lang siya ng tubig sa labas. Sige, pero bumalik ka agad. Bantayan niyo mabuti yung dalawang bata. Siguraduhin niyo wala sila makakausap na kahit sinong medical staff. Opo, madam. The moment na gumaling si Tori, ibalik mo agad sa bodega na iintindihan mo? Ako na pong bahala. Madam, sige na kami na bahala. Hoy! Bakit ka nasa labas nang hindi kasama si Danilo? Bawal ang pagala-gala dito dahil baka mapagalitan ka ni Doc. Ikaw lang inaalala ko. Wala naman ho akong ginagawang masama. Kinukuhaan ko lang ng tubig si Tori. Bakit po ba? Sino ba yung kausap niyo? Marites bang pangalan mo? Lahat na lang gusto mong malaman? Wala yun. Isa lang yun sa mga nurse. Eh bakit yung madam tawag niyo? Talagang batang to. Lahat na lang gusto mong malaman. Mabuti pa, dalhin mo yung tubig. Dahil baka uhaw na dun si Tori. Bilis! Bilisan mo na. Talagang titingin pa eh. Ito na. Dalian mo naman. Sige. Ma'am Hannah, may bisita po kayo? Sino? Ako. May kinalaman ka ba dun sa loan application ni Christy? Sinabotahin mo ba yung paghiram niya ng pera sa bangko? I have many bank accounts sa Manila Bank. Tapos nalaman nila na yung ex ni Christy nagtrabaho sa akin. So they asked me kung mapagkakatiwalaan ba si Christy with a bank loan. Sinabi ko lang naman yung nalalaman ko. Ano sinabi mo? Na nagsistruggle yung business niya, na maraming nagpo-pull out na bata sa school niya. I warned them na baka magka-problema sila kay Christy if they give her a loan. Bakit mo naman ginawa yun? Nagsabi lang naman ako totoo. May masama ba doon? Huwag mong pakikialaman yung diskarte ni Christy. Alam mo na may mangyayari, di ba?
So bukas meron na akong meeting with First Oriental Bank. Sana naman ngayon wala nang abere yung loan application ko, di ba? Tsaka sana naman wala nang epal na humarang sa atin, di ba? Alam mo, Nonette, Christy, naisip ko na, suggestion ko lang naman, na naisip ko na lumapit sa mga dati kong co-teachers para humiram ng konting pera para may maitulong ako sa eskwelahan ninyo. Okay lang po. Sa akin naman nag-ugat yung problema, kaya ako na lang po gagawa ng paraan. Anak, gusto ko lang kasi makatulong dahil alam ko kung paano mo pinangarap na maitaguyod ang eskwela. Alam ko, Ma, sobrang na-appreciate ko po yan. Pero makaya na po namin to ni Nonette. Diba? Huwag na po kayong mag-alala, Ma. Promise. Thank you, tita. Ay, sana nga makautang na tayo bukas, no? Kasi pag na-late tayo, mahihirapan na naman tayong humanap ng ibang lugar niyan. Kaya. At this point, di ba sinabi mo 1 month left para makalipat? Kasi ang bilis na. Mabilis yun, kaya sulitin natin ang isang buwan. Diyan lang kayo, ha? Kukuha lang ako ng kape. Tori, makinig kang mabuti. Kabisado ko na yung daan palabas dito. Bukas, kapag malakas ka na, tatakas tayo. Pero ate, ano natin gagawin yun? Eh, lagi nga sila nakabantay sa atin. Hindi. Huwag mo nang problemahin yun. Gagawa ako ng paraan. Basta ikaw bukas, kailangan mong maging malakas. Naintindihan mo? Promise me, ate, makakauwi na tayo, ha? Promise. I just wanted to give you an update, Miss Hannah. I got a call from the relations manager ng First Oriental Bank, and he said na may scheduled interview si Christy for a loan application tomorrow. Huwag mong pakikialaman yung diskarte ni Christy. Alam mo na may mangyayari, di ba? Tell them na ipo-pull out ko lahat ng accounts natin sa kanila kung hindi nila i-deny yung application ni Christy. And throw in a check to sweeten the deal. Copy po, Miss Hannah. I'll do that first thing in the morning. Pwede ka nang umuwi, Eunice. Thank you. Thank you. I'm sorry if I kept you waiting, Miss Salcedo. This is the first business day of the month, kaya medyo busy kami ngayon. Napakaraming tao sa labas. So anyway, na-review na namin yung loan application mo. Unfortunately, the overall assessment coming from the credit team indicates that approving your loan could be too high risk. Pasensya ka na, pero hindi namin kayang mag-grant ang request mo. Yan ba talaga ang rason, miss? O merong nag-utos sa inyo para harangan ang application ko? I beg your pardon? Huwag na po kayong magkaila. Aminin niyo na lang na binayaran kayo ni Hannah Rodriguez para i-deny yung loan application ko. At sino nibigay sa'yo ng permiso para galawin mo ang gamit ko? Ma'am, illegal po ang ginagawa ninyong pakikipagsabuatan kay Hannah. Baka gusto niyo ipaabot pa natin to sa report. Sa ganun, matanggal po kayo sa pwesto. Please, wag niyo po ako isumbong. My husband's undergoing a dialysis. I cannot lose this job.
Okay, sige. Wala nang magre-report. Pero kailangan ko marinig mismo sa bibig ninyo, miss, na inutusan kayo ni Hana at binayaran niya kayo para harangan ang application ko. Oo, tama po kayo. Si Miss Hana Rodriguez po ang nagutos sa akin para gawin yun. I'm very, very sorry. Pasensya na po kayo. Salamat na lang. Hi, love. Hello, love. I missed you. Ay, nako. Kamusta biyahe? It was very tiring. Pero ngayon na nakita na kita, nawala na lahat ng pagod ko. You're so sweet. Are you hungry? I'll ask the maids to prepare something for you. You know what? Busog pa ako. I actually have to go to the infirmary. May pag-uusapan kami ni Doc tungkol dun sa mga bagong equipment na nire-request niya. Wait lang. Eh di si Doc na lang yung papuntahin mo dito. Hindi mo na kailangan pumunta pa doon. Love, it's better kung makita ko ng personal yung gamit, okay? Love, teka sandali. Kakarating mo lang eh. Ba't hindi ka muna magdihes, ha? And then we can have our merienda first. Why am I getting a feeling na ayaw mo ko papuntahin sa infirmary? What's going on? What are you doing here, Christy? Ano, Hana? Ganito ka na ba talaga kadesperada? Nagantihan ako? Manunuhol ka ng ibang tao para hindi ako makautang sa bangko? I have no idea what you're talking about. On, Hana. Huwag mo nang i-deny kasi nabuking na kita. Kaya tigil-tigilan mo na yung ginagawa mo. Baka gusto mo umabot pa na i-expose ko yung pananabotahe mo. Nakasuhan ko kayo ng bank manager na sinusuhulan mo. Huwag mo akong pagbintangan. Bakit, Hana? Bakit mo ba ito ginagawa, ha? Bakit? Kasi ako pa rin sinisisi mo sa pagkawala ni Billy? Hana, aksidente yon. Walang may gusto na mangyari yon. At ako din naman. Nawalan din ako ng anak. Hindi lang yun ang atraso mo sa akin. Ano? Ano pang kasalanan ko sa'yo, si Leon? Hana, hindi ko nakasalanan kung ayaw na sa'yo ni Leon, kung tinatanggihan ka ng ex mo. Eh siguro na nakilala niya yung tunay na kulay mo, kaya ayaw niya na sa'yo. Nagiging masama lang ako dahil ginawa mo akong ganito. Binabalik mo yung pagiging tigri ko. Huwag mong kakalimutan na dati rin akong kalasag. Binabalik mo rin ang pagiging pangus ko. Are you threatening me? It takes more than that to scare me, Christy. Tumigil ka dyan. Tama na. Tama! Itatawag na ako ng security! Hindi ako nakarating sa pwesto ko ngayon if I back down from every challenge. At ganun din ngayon. Mananalo pa rin ako, Christy. Buti sana kung nananalo ka sa tamang paraan, Hana. Pero hindi ko maintindihan paano ka nakakatulog sa gabi. Nabagsak na nga yung tao, pero tinatapak-tapakan mo pa. Pinoprotektahan ko lang yung interes ko. If you're trying to get a hold of my property, syempre lalabanan kita! Hana! Ano ba? So bakit ayaw mo ko papuntahin sa infirmary? Love, kakarating mo lang kasi. Ilang araw ka wala and I just really miss you. Yun lang. Tignan mo, nagpaganda pa naman ako for you. It looks like you're not that excited to see me. Bakit? Don't you find me desirable anymore? You're very desirable. Nung nasa Manila ako, wala akong ibang inisip kundi ikaw. Yun naman pala. Why don't we go to our room and you show me how much you miss me? Ganyan ka ba talagang klaseng tao, Hana? Pag di mo nakukuha ang gusto mo, hahanap ka ng tao na iba na sisisihin mo?
Kung may problema kayo ni Leon, labas na ako doon. What do you expect? Kinuha mo na nga sa akin yung anak ko. Pati si Leon kukunin mo. Siya na nga lang yung happiness ko. Hana! Lumigod ka na! Wala na nga sa itong ginagawa natin! Miss Hana! Miss Hana! Are you sorry? Let me go take a quick shower. Okay. I'll be right back. Hello, Ma'am Audrey. Yvonne, may problema tayo. Dumating na yung Sir Franco ninyo. Gusto niya pumunta sa infirmary. Hindi niya pwede makita yung dalawang bata, okay? Ang gawin mo, balik mo sila agad doon sa lighthouse. Bilisan mo. Look what you did to me! Halika na, dali na kita sa ospital. No! Hana, dinidepensahan ko lang yung sarili ko. Pasensya ka na. Eh, paano kasi, Hana? Sumusobra ka na, kaya lumaban na ako. Nagkamali ka. Binigyan mo na ako ng palalaban sa'yo. Umalis ka nga dyan! Ako na po mag-drive. Ako na po. Get me out of here! Maya-maya po, ililipat na po namin siya sa kabilang kwarto. Salamat. Ihanda mo na yung kotse. Bilisan mo. Ha? Bakit? Hindi ba yata magaling bata? Ang dami mo pang tanong. Bilisan mo, wala tayong oras. O ayan na, pinagamot ko na si Tori. Baka naman kasi sabihin mo wala akong puso. Basta, di na mauulit to ha. Pag-uwi natin, susunod kayo sa lahat ng sasabihin ko. Maliwanag? Aalis na ho tayo. Wala pa akong sinabi yung doktor ah. Ano mo na? Kakasabi ko lang, di ba? Susunod kayo sa lahat ng sasabihin ko. Huwag mo na akong questionin, Billy. Sige ka. Baka mamaya, ikaw na susunod na madala dito. Pag napilitan akong parusahan ka. Sige na, mag-ayos na kayo dyan. Tama ko si Danilo. Wala yun. Grabe. Tama talaga tayo ng hinala, Cuz. Si Hana talaga yung may pakanama kung bakit nare-reject lahat ng mga bank loan applications namin. See? Pero kas baka wala na talagang magpautang sa atin yan. Paano na yun? Paano tayo magpapatayo ng dream school? Wala naman tayong kapital, di ba? Hindi, Cuz. Hindi. Kailangan lang natin magtiwala na makakahanap din tayo ng tutulong sa atin. At saka ang importante naman yun, alam na natin. Kumikilos yung Hana na yun na pailalim. So dapat mas maingat na tayo sa mga plano natin, anong mga next steps natin, para hindi niya na rin tayo mahadlangan. Anak, hindi naman kita masisisi na magalit kay Hana. Kaya lang,
Sana hindi ka na sumugod dun sa hotel para hindi na kayo napang-abot. Ma, pasensya na po kayo. Pero wala, hindi ko na po kasi talaga napigilan yung sarili ko eh. Nagdilim na yung paningin ko. Naatake na ako ni Hana. Akala niya siguro nasa kalasag pa kami. Ano mo nga, Ma, oh. Kaya wala nang labanan ko na rin siya. Nag-worry lang ako, anak. Alam natin pare-pareho na mayaman si Hana, maraming koneksyon. Baka ikaw ang balikan yan. Kasi nasaktan mo siya. Hindi, Ma. Wag na po kayong mag-alala. Kasi ako naman yung nasa tama, tsaka si Hana yung gumagawa ng mali. Tama, tita. Diba? Yeah. Kaya wala na po akong ikakatakot sa kanya. Sana. Bakit, Christy? Anong ginawa sa'yo ni Hannah? Bilisan niyo. Baka makita pa tayo ni Doc. Alam ko nahihirapan ka pa, pero pag narinig mo yung sinabi ko, tumakbo ka. Hoy! Hoy! Di ba sabi ko, bilisan niyo? Pinagbubulungan niyo dyan. Aliwan si Tori ho kasi nahihirapan hong maglakad. Baka po pwedeng gumamit ho tayo ng wheelchair. Sabi namang arte. Aayusin pa ako dito. Hindi ko na magtakbo ha. Hirap pa naman buksan nito. Ow! Ah! Naisip ka! Ow! Ah! Walang iya ka! Ah! Tama ang hinala ko na si Hana talaga ang dahilan kung bakit nare-reject ang mga bank loan applications ko. Kinumpirma mismo sa akin ng bank manager na si Hana ang kausap niya, kaya ina-approve yung mga applications ko. Anong ibig sabihin nun? Nagsinungaling siya? Eh, kinausap ko siya eh. Tinanggi niya na may kinalaman siya lahat doon. Mauna na ako. Teka, Leon, saan ka pupunta? Pupunta ako si Hannah. Kakausapin ko. Leon, wag na. Huwag ka nang makisali. Kaya ko naman to. Sa aming dalawa lang tong problema na to. Christy, alam ko wala naman tayong relasyon. Pero bilang kaibigan at tatay ni Jeremy, ayoko may taong umaagrabyado sa inyo. Sorry. Hoy, saan kayo pumunta? Bumalik kayo rito! Tori, balik! Sige na! Bilisan mo, Tori! Bilisan mo, Tori! Oh, anong nangyari? Sinaksak ako ng Bailey na yun! Bilisan mo, hanapin mo sila! Malilitikan tayo kay Ma'am Audrey! Bakit mo ako pinapunta dito? Nagsambong na naman si Christy sa'yo. Alam, bigas siya na naman yung kaping-api sa kwento niya. Alam mo, dapat magtrabaho si Christy sa marketing kasi ang galing niya mag-sales, Dok. Paniwalang-paniwala ka sa lahat ng pinagsasabi niya. O bakit mo ginawa yun? Alam mo namang importante kay Christy yung eskwelahan na yun. Bakit ba sinasabotahin mo sila? Because she owes me a debt. Nawalan ako ng anak dahil sa kanya. Hannah. At unti-unti nawawala ka na rin sa akin. I'm just returning the favor. Naririnig mo ba yung sarili mo? Bakit ba puro galit at paghihigati ang puso mo? Nasaan na yung Hannah ni dati kong minahal? Alam mo kung buhay si Billy ngayon? Sa tingin mo ba may pagmamalaki ka niya?
Ma'am Audrey. Yvonne, ano, nagawa mo na yung pinapagawa ko? Nabalik mo na ba sila doon sa lighthouse? May problema po tayo. What do you mean? Kasi po paalis na po sana kami, kaya lang yung si Billy, natake ako. Kaya nakatakbo po silang dalawa, pero hinahanap na po namin sila ngayon. Alam mo, wala talaga kayong kwenta. Napakadali lang ng pinapagawa ko sa inyo. I want you to find those kids. Wala akong pakialam kung kailangan ninyong halugugin yung infirmary. Basta mahanap niyo lang sila. Naiintindihan mo? Opo, sige po. Ko marinig mismo sa bibig ninyo, miss, na inutusan kayo ni Hannah. Oo, tama po kayo. Si Miss Hannah Rodriguez po ang nagutos sa akin para gawin yun. I actually have to go to the infirmary. May pag-uusapan kami ni Doc tungkol dun sa mga bagong equipment na nire-request niya. Wait lang. Di si Doc na lang yung papuntahin mo dito. Hindi mo na kailangan pumunta pa doon. Kinuha mo na nga sa akin yung anak ko. Pati si Leon kukunin mo. Siya na nga lang yung happiness ko. Ana! Tumigil ka na! Wala na nga isa itong ginagawa natin! Miss Hannah! Miss Hannah! Bilisan niyo. Ang makita pa tayo ni Doc. Alam mo namang importante kay Christy yung eskwelahan na yun. Bakit ba sinasabotahin mo sila? Because she owes me a debt. Nawalan ako ng anak dahil sa kanya. Bakit ba puro galit at paghihigati ang puso mo? Alam mo kung buhay si Billy ngayon. Sa tingin mo ba may pagmamalaki ka niya? Ano, nagawa mo na yung pinapagawa ko? Si Billy, natake ako. Kaya nakatakbo po silang dalawa, pero hinahanap na po namin sila ngayon. Wala akong pakialam kung kailangan ninyong halugugin yung infirmary. Basta mahanap niyo lang sila. Naiintindihan mo? Opo, sige po. Oo, sagit lang. Sagit. Umupo ka muna dyan. Umupo ka muna. Teka lang. Dali. Tori, dito, bilisan mo. Sige na, tara na. Sige na, sige. Teka lang ha. Alam ko, andyan kayo sa loob! Saan nyo? Tara na, Tori. Hindi nyo ito binuksang gigibayin ko itong pinto! Sige, sige. Buksan nyo! Ano? Iba mo. Ate ko, ate. Dahan-dahan. O, sige. Bilisan mo. Mawa ka, Tori. Sagit. Kailangan natin bilisan, Tori. Tara na. Aray! Oo, tara. Sige. Hawak. Tara. Tori, bilisan natin. Bilisan muna natin, ha? Kailangan natin makalayo sa infirmary para hindi tayo mahabol ng pinulot. Aray ko, ate. Wait lang. Going somewhere? Tita Shaira? Paano? Patay ka na! Bakit? Dahil pinatay na ako ng nanay mo? Hindi. Hindi talaga. Hindi nila ako mabubura sa mga buhay ninyo ng ganong kadali. Dahil kahit ilang beses nila akong durugin, babangon at babangon ako para maghigante. Ikaw nagpakidnap sa amin dito? Ako nga. Para parusahan ang pakailamera mong ina. Pinaghiganti lang ako ng mama ko sa mga kasamaang ginawa mo. Pues nagkamali siya ng taong binangga. Tibili, tara na. Umalis na tayo dito. Tibili. Huwag niyo na subukan tumakas. Wala rin kayong pupuntahan. Tara na. Kayo, mga wala kayong silbi. Nasaan mo? Habulin ninyo!
Sarap nito, ma. Oh. Thank you. Ma'am, may pulis po. Hinahanap daw po si Ma'am Christy. Bakit pinapasok? Eh, sabi po kasi importante daw pong makausap si Ma'am Christy. Pumasok. Ano kailangan niyo? Magandang hapon po. Kayo po ba si Miss Christy Salcedo? Anong kailangan niyo sa anak ko? May natanggap po kami reklamo laban sa kanya. Ako nga ako si Christy Salcedo. Sir, ano po yung reklamo laban sa akin? Miss Salcedo, inaaresto po namin kayo sa reklamong slight physical injury na isinampan ng Miss Hannah Rodriguez laban sa'yo. Ano po, sir? Teka lang po, bakit naman po arestado agad, sir? Nasaan ang warrant ninyo? Warrantless arrest po yun, ma'am. Nangyari po ang naturang krimen within 24 hours. Kailangan lang pong sumama ni Miss Salcedo sa presinto. Without due process? Sir, alam po namin ang mga karapatan namin. Sa presinto na po pag-uusapan if the arrest is valid. May inquest prosecutor po tayo na magdidesisyon tungkol doon. Kailangan lang po magkaharap-harap doon. Tamang proseso po ito. Kailan lang sinabotahe ka ni Hannah dahil sa loan mo sa bank? And now this. Alam mo, ma, parang hindi talaga ako titigilan ni Hannah sa panggigipit sa akin eh. Christy, hindi ka pwedeng makulong. Ganito na lang, ma. Tatawagan ko yung abogado natin, pero sa ngayon, kailangan kong sumama sa kanila. Christy, no. Ma, kailangan kong mapatunayan na wala akong ginagawang mali. Sir, tayo na po. Sasama ako sa inyo. Ma, pasuyo ko na lang po kay Jeremy. Babalik din po ako agad. Ma, huwag na po kayo magpapalala. Promise. I'll do okay. Text mo ko, ha? Meron pati si Mama, pakialalayan na lang. Sige po, sir. Thank you, ma. Ingatan yung anak ko. Di ba? Eunice, good job. Dahil inaresto na si Christy ng mga pulis. Ginawa ko lang naman yung utos niyo sa akin. If it's okay, gusto kong maging witness ka rin sa kasong sinampa ko laban sa kanya. Pero miss, aksidente talaga yung nangyari, di ba? So, it doesn't matter. Nasugatan ako, Eunice. That's all the evidence I need para sa kaso ko. Pagsisisihan niya yung pagganting ginawa niya sa akin. Hindi ko siya titigilan. Pahihirapan ko siya gaya ng paghihirap na naranasan ko dahil sa kanya. Kaya pa? Hindi na kaya? Tara na. Sabit. Ay! Oh! Ay! Saan tayo? Pabalik tayo sa hospital. Tignan natin saan tayo makakahingi ng tulong doon. Ha? Pero, saan ako yung mga tao doon? Tawagin din yung Tita Shaira. Napakasama niya. Hindi ako makapaniwalang buhay pa rin siya. Saglit lang tayo. Ano? Ha? Tama na Nagawa ko sumama sa amin! Dito na kayo matanda! Dapat kasi natututo na kayong tanggapin ang mga kapalaran ninyo. Malas nyo lang dahil may atraso sa akin ng mga nanay ninyo. Ipasok niyo sa loob! Ako na! Aray! Sorry! Lista! Magdandila! Ako na! Tawan niyo na ako! Sorry! Sir, padating na po ang abogado ko. Kailan po ba namin makakausap ang inquest prosecutor? Ano na bang schedule sa kasong ito? Bukas pa ng umaga. Bukas pa po. Kailangan ko maghintay dito. Mga sir, ano pong gagawin ko dito? Kailangan kang ma-detain dito, Miss Salcedo. Christy! Bukas pa tayo nakaschedule sa inquest prosecutor natin, so you're just gonna have to stay here overnight. Ikaw may kagagawa nito, no, Hannah? Sir, tignan niyo naman kung gaano siya kabayolente. Teacher pa naman yan. Ba't niyo pa pinapasasan? Dahil hindi ako kriminal para posasan.
Anong tawag mo dito? You assaulted me. Pinagtanggol ko lang yung sarili ko. Mga miss, nandito kayo sa loob ng presinto. Pwede bang magsiupo muna kayo? Alam mo, Hana, alam ko kung anong ginagawa mo eh. Ginigipit mo ako. Ginagantihan mo ako sa kasalanan na hindi ko naman ginawa. Na kailan ka ba magkakaroon ng katahimikan? Until I get justice for the crime you committed against. Uy, hindi mangyayari yun, kaya huwag ka nang umasa. Kahit saktan mo pa ako, lalaban at lalaban ako. Dahil maraming nagmamahal sa akin na alam kong papanigan ako. Si Leon ba tinutukoy mo? Kagaya niyan, hindi mo pa rin matanggap, no, Hana? Kaawa-awa na yung pagiging desperada mo. You think I care about you and Leon? I'm doing this for my daughter. Minsan na akong gumawa ng bagay para mapagtanggol ko siya. Hindi ako magdadalawang isip na gawin yung laban sa'yo. Sir, ba't niyo pa kinukulong yan? Ayan, nandiyan lang yung kriminal sa harap ko. Nakakatakot. Ano bang balak niyo sa amin? Hanggang kailan mo kami balak ikulong? Hanggat kaya ko at hanggat gusto ko. Grabe ka na talaga, Tita Shaira. Pinabot mo talaga sa ganito? Bakit hindi? Pagkatapos ng ginawa sa akin ng tulisan ng nanay. Alam mo ba kung anong ginawa ng nanay mo? Ito. Nang dahil sa kanya, nagkaganito ako. Siya ang may kagagawan kung bakit ganito na yung pagkatao ko ngayon. Itsura mo lang naman yung nagbago eh. Pero yung kalooban mo, ganun pa rin. Puno ka pa rin ng kasamaan. Hindi ka man lang ba natuto sa mga pinaggagawa mo sa amin? Hindi ako ang dapat matuto, baby. Kung hindi yung mga walang hiyanin yung magulang. Sila ang may atraso sa akin, kaya lahat sila gagantihan ko. Alam na po nila, Mami at Daddy, na hawak ka kami? Hindi pa. Sorry, baby. In fact, ang alam nila, patay na kayo. Kaya wag na kayong umasa na magkikita pa kayo kasi hindi na nila kayo hinahanap. Hindi bang tumigil ka na? Kung may natitira ka pang konsensya, papakawalan mo kami? Why should I? I'm having a lot of fun. Imagine mo, walang kaalam-alam yung mga magulang ninyo na nandito lang kayo sa akin. At isa pa, ikaw, Tori, ang tagal kong nagtiis sa'yo, bratinela ka. Alam mo ba, na nagkukunwari lang akong mabait sa Daddy Jordan. Pero ang totoo, matagal na kitang gustong tirisin! At ikaw, Billy, naaalala mo yung mga pagsagot-sagot mo sa akin noon? Ha? Naakala mo kung sino ka? Tita Shaira. Ngayon ninyo pagbabayaran lahat ng kamalditahan. At sorry kayo, matagal pang bakasyon nyo dito. Ganun ba, Billy?
Billy? Miss na miss ka na ni Mama. Sana nakagawa pa tayo ng maraming memories together. Pero ang aga mo kinuha sa akin, anak. Life is really unfair, nak. Hindi ko na nabuo yung pamilya natin. Kasi mas mahal ng tatay mo si Christy. Tapos kinuha ka pa sa akin. Nakalam ko naging mahalaga sa'yo si Christy. Pero hindi ko siya mapapatawad sa kasalanan niya sa akin. I'm sorry, anak. It's her fault why you're gone. Dahil sa kapabayaan niya. And I can't forgive it. I will only forgive it kung babalik ka, and that will never happen. It's never gonna happen. And mag-isa na lang ako sa bahay na to. Mag-isa na lang ako sa buhay, anak. Forgive me, but I can't forgive Christy! Ah! Oh, anak, eto. Hindi na ako masyado nagdala ng mga gamit mo kasi hanggang bukas ka lang naman dito. Salamat, Ma, ha? Hindi pa rin ako makapaniwala na nagawa sa'yo ni Hana ito. She's in pain, Ma. Kaya gusto niya rin makapanakit ng iba. Mandamay. Hindi pa ba sapat lahat ng sakit na pinagdaanan mo, anak? Wala po siguro siyang ibang makita ngayon kundi yung sarili niyang pain. Mas bulag siya. Ano sa palagay niya? Sa kanya lang umiikot ang mundo? She's so selfish. Mahayaan na. At total, makakausap ko na rin naman yung inquest prosecutor bukas. Malalaman na rin ng mga tao na wala talaga akong ginawang mali. Wala akong kasalanan. Kawawa ka naman dito. You don't deserve this, anak. Okay lang po ako. Promise, wag na po kayong mag-alala. Anyway, dadating si Leon. Nakausap niyo po si Leon, Ma? Yes. Tinawagan ko siya. Sinabi ko sa kanya kung ano nangyari sa'yo. Kasi anak, karapatan niya malaman yon. Ina ka ng anak niya at konektado siya doon sa taong gumawa niyan sa'yo. Hindi ko maintindihan kung bakit natakasan kayo ng dalawang bata. At hindi lang ito yung unang beses, ha? Pangalawang beses na to. Hindi na po mauulit, Madam. Pangako, paghihipatan ko po sila. Ako rin, babantayan ko silang mabuti. Aba, dapat lang. Kailangan mapanatili natin dito yung mga batang yon hanggat hindi pa hinug yung plano ko. Ano ba kasing plano, madam? Ay talaga? Gusto mo talaga malaman? Curious lang naman, madam eh. What? Pasensya na, Madam. Nalalapit na yung degree sa mga magulang ng putong lupang yun na nasa akin. Pero gusto ko muna silang paglaruan. Pahirapan. Hanggang sa sila mismo yung humiling na sana namatay na lang silang lahat. Christy, Leon, hindi ka nila dapat kinulong. huwag mo nang intindihin yun. Makakalabas na rin naman ako bukas. Alam mo, sumusobra na itong ginagawa ni Hanay. Dapat mapigil na siya. Hayaan mo na siya, Leon. Basta huwag ka nang kikilos galing sa galit, okay? Hayaan mo na siya. Baka madamay ka pa kasi. Kilala mo naman si Hana. Kaya gamitin niya pa yung kayamanan niya, mga koneksyon niya. Wala akong pakialam. Hindi ka naman basta kung sino-sino lang. Ikaw ang nanay ng anak ko.
Kahit yun man lang, kilalanin niya yun. Paano niya kikilalanin yun? Kung yun mismo ang rason kung bakit ako nandito, kung bakit niya ito ginagawa sa akin. Anong ibig mong sabihin? Ngayon nasasaktan pa rin si Hannah. Nawalan siya ng anak. Habang sa atin buhay pa rin. Ma'am Hana, may bisita po kayo. Excuse me po. Anong ginagawa mo dito? Are you here to ask me kung bakit pinakulong ko si Christy? You're so predictable, Leon. She deserves what she got. Ano bang gusto mo mangyari? Bakit ayaw mong tantanan si Christy? Wala akong tatantanan. Lahat ng maayos, guguluhin ko. Hana, nanay siya ng isa ko pang anak. You think I care? Gusto mo ng kaaway? Ako kalabanin mo. Are you threatening me? Hindi ako natatakot sa'yo. Simula nung namatay si Billy, wala na akong kinakatakutan. Bakit ba laging si Christy ang sinisisi mo? Bakit ba hindi ka makaintindi? Iintindihin ko pa kayo? Ako ba inintindi nyo? Eh, pareho lang naman tayong magulang ni Billy. Pareho lang naman tayo ng pinagdadaanan natin. Hindi, Leon, hindi mo naintindihan kung gaano kasakit sa akin nung nawala si Billy. Ang dami-dami ko nga pera pero wala akong magawa para mapawala yung sakit. The only way I get pleasure in this life is kung papahirapan ko si Christy. Hana, alang-alang sa anak natin. Tigilan mo na to. You can rot in hell. Gusto mo ng gera? Bahala ka. Pagsisisihan mo yan. Kayo ni Christy ang magsisisi! Ika na! Hindi nila ako mabubura sa mga buhay ninyo ng ganong kalaki. Dahil kahit ilang beses nila akong durugin, babangon at babangon ako para maghigante. Kaawa-awa na yung pagiging desperada mo. I'm doing this for my daughter. Minsan na akong gumawa ng bagay para mapagtanggol ko siya. Hindi ako magdadalawang isip na gawin yung laban sa'yo. Alam mo ba kung anong ginawa ng nanay mo? Nang dahil sa kanya, nagkaganito ako. Puno ka pa rin ng kasamaan. Hindi ka man lang ba natuto sa mga pinaggagawa mo sa amin? Ang dami-dami ko nga pera pero wala akong magawa para mapawala yung sakit. The only way I get pleasure in this life is kung papahirapan ko si Christy. Gusto mo ng gera? Bahala ka. Pagsisisihan mo yan. Kayo ni Christy ang magsisisi! Dory, Dory, matulog ka na. Di ba hindi ka pa ganun kagaling? Nagpahinga ka muna. Ito ka. Nakakatakot si Tita Shaira, Ate Billy. Siya pala yung nag-utos, kaya tayo nakakulong dito ngayon. Pero, paano yun, Ate Billy? Di ba patay na siya? Hindi ko rin alam. Tsaka, hindi ko alam. Sinasabi niya kanina na kasalanan ni mami mo? Si Miss Hannah? Nililigtas ka na. Wala na ulit nakakapanakit sa'yo. Hindi ko alam, Tori, na naguguluhan din ako. Grabe na talaga si Tita Shaira. Napakasama niya. Bakit niya kaya ginagawa sa atin to? Dahil di niya na alam kung ano yung tama at mali. Wala na siya sa katinuan. Paano na tayo, Ate Billy? Mas nasa danger tayo ngayon. Tori, yan din kasi yung inaalala ko eh. Tindi yung galit ni Tita Shaira sa mga magulang natin. Handa yung gumante sa kahit anong paraan. Ang kinatatakot ko, baka tayo yung gamitin niya para pasakitan yung mga magulang natin. Huwag naman sana.
So, love, I was thinking na baka pwede ako mag-shopping spree sa Manila. Yeah, sure. Samahan kita. Huwag na, kahit ako na lang. Mas kailangan ka dito sa farm. Tsaka yung sa akin, capriccio lang naman yun eh. Gusto ko rin ma-feel na independent ako. Sigurado ka? Oo. Bakit nagdududa ka ba? Naisip ko lang na baka may naalala ka na tungkol sa nakaraan mo. Meron kang kakilalang gustong kitain. Love, walang ganun. Sino naman? At saka kung meron man, ba't hindi ko sasabihin sa'yo? Malaki ang utang na loob ko sa'yo. At hindi ko sisirain yung tiwalang binigay mo sa akin. Talaga? Totoo, maniwala ka. Okay then. Talaga? Payag ka na? Bakit hindi? Thank you, love. You're the best! That's it. Hindi ko na mapapalagpas itong mga ginagawa ni Hana. Mapipigilan mo siya? Gagawa ako ng paraan. Gagawa ako ng paraan para kay Christy para sa mag-ina ko. Anong gagawin mo? Sasaktan mo si Ana? Tutorturin? Papaslangin? Leon, palagay mo gusto yan ni Billy? Paano kung sa'yo mangyari yon? Paano kung ikaw makulong? Paano si Christy? Paano si Jeremy? Ito yung problema sa pagiging mabuting tao eh. Tatanggapin mo na lang na tatapak-tapakan ka, tapos hindi ka makaka-respect nang wala sa batas. Leon, ang layo na ng narating mo. Huwag mo sayangin. Huwag ka nang bumalik sa kasamaan. Huwag na. Alang-alang sa mag-ina mo. Sila ang isaalang-alang mo, ha? Salcedo, may bisita ka. Okay po. Good morning, Christy. How's your first night in jail? Maayos naman yung tulog ko, Hana. So how ironic. Kasi kung kailan pa ako nagising, doon pa ako binangungot nung makita ko yung mukha mo. Nako, Christy, hindi lang bangungot ang dala ko sa buhay ko. Impyer. Well, hindi ka magtatagumpay, Hana. Just watch me. Dahil hindi lang ikaw ang target ko ngayon. Kasama na si Leon. Huwag na huwag mong idadama yung ama ng anak ko. Bakit? Ikaw kasi drama ka ng drama kay Leon. Ngayon, he declared war against me. So, hindi ko kayo parehas susukuan. Hayop ka, Hana! Kulong mo! Ako, makapala mo, ikaw ang mabubulok sa kulungan ni Christy! Hana! Well. What a scene. Hi, girls. It's me. I'm back with a vengeance. Shaira. Nagulat kayo? Hindi niyo na-expect na babalik pa ako, no? Shaira, paano? Patay ka na. Yan yung gusto ninyong isipin para magawa ninyo yung mga gusto ninyong gawin. Hindi ka na dapat bumalik. Para ano? Para masolo ninyo yung limelight? No. Sasali ako sa gerang to. At hindi ako magpapakabog! Shaira, wag!
Good morning! Nakakain na ba ng breakfast yung mga alaga natin? Yes, madam. Pinakain ko po silang mabuti. Napilitan man po silang ubusin. Good. Alam niyo namang ayaw kong pinapabayaan yung mga alaga natin na yan. Christy. Mama! Hi. Kasama ko si attorney. Kasi i-meet daw natin today yung inquest prosecutor. Okay po. Please let my client out. Salamat po. Salamat talaga, ma. Christy, I prepared your defense. We meet with the inquest prosecutor and the complainant. And once I prove that there was no basis for your arrest, they'll drop the case at hindi ka na nila pwedeng ikulong. Salamat po. Meron ba tayong pwedeng isampa laban kay Hana? Absolutely. We can definitely file a case against her for everything she's caused. Pero let's talk about that at a different time. Ngayon, ang pinaka-importante is Christy's out of jail. And I plan to keep it that way. Okay po. Christy, please follow me. Go ahead and fill out some paperwork. Sige po. Tara, ma'am. Mag-prepare daw po ng paperwork. Okay. Sure, attorney. I'll be on my way. Yeah, sige po. Miss Hannah, ito yung mga documents na pinapahanda niyo sa akin. Okay na to, but we need to go now kasi kailangan natin humarap sa inquest prosecutor. Are you sure you wanna push through with this? Bakit? Nagdududa ka? It's just that I was there when it happened. It really was an accident. You really don't get it, Denise. It doesn't matter what you saw. Kaya na ng abogado ko yan. We need to go now, okay? Kailangan mo ko yung bag ko. I'll meet you downstairs, okay? Christy, ayos ka na? Ba't parang di ka mapakali? Hindi ko kasi matanggal sa isipan ko yung napanaginipan ko kagabi. Ano yun, anak? Si Shaira, buhay pa. Alam mo naman, napaka-imposible mangyari nun. Sana nga, mahiya ako sa napanaginipan ko. Pero iba ang nararamdaman mo, anak. Di ba nung nawala ako, nakala niya rin naman lahat patay na ako. Tapos nung si Hana, nung pineke rin niya yung pagkamatay niya, Leon, naniwala ka. Si Shaira, imposible nang makaligtas. Sa sino naman tutulong sa kanya? Ewan ko. Basta sana mali na lang lahat ng naiisip ko at nagpapanaginipan. Tita Shaira, please, gusto ko na po talaga makita si Mami at Daddy. Huwag ka mag-alala. Dahil today, meron tayong gagawin na sigurado kong mas mapifeel mong close ka sa Mami Christy. Tigil mo na lang yan. Pinaglalaroan mo lang naman kami. Masyado ka impatient, no? Pero tama ka. Maglalaro tayo. Dahil today, meron akong hinandang isang napakagandang laro para sa ating lahat. Ready? Danilo, Yvonne, handaan niyo na yung mga gamit. Good day, everyone. Gandang umaga po. After reviewing everything at matapos na ma-present sa akin ng lahat ng information,
napagdesisyonan ko that the arrest of Miss Christy Salcedo is baseless and not well justified. No. Ana, tama na. Huwag mo nang dagdagan. Ngayon, hayaan mo na siya. Hindi pa tapos ang laban ko. Hindi ko naman inaasahan na tatapusin mo, Hana. Kahit paulit-ulit mo akong saktan, babangon at lalaban pa rin ako. Lalo mo nang pinapainit ang galit ko sa'yo. At pinapainit ko lalo ang galit ko sa'yo, kaya tumigil ka na. Siguro nga panalo kayo ngayon. Pero sa susunod, wala kayong itakas. Sorry. Thank you. Salamat. 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 Ready ka na ba sa task mo, Billy? Anong gagawin mo kay Tori? Anong kalokohan to? Huwag ka mag-alala. Walang masamang mangyayari sa kanya kung gagawin mo ng maayos yung task mo. Ano yung papagawa mo? Danilo, buksan mo na. Kailangan mahanap mo sa loob ng kwartong yan ang susi ng jewelry box na to. Sa loob ng 3 minuto. Dahil kung hindi, si Tori yung magbabayad ng kapalpakan mo. At kapag pumalpak ka, Yvonne, puputulin ko yung isang daliri ni Tori. Ayoko, hindi na alam nito. Huwag mong gagawin yun. Huwag mong gagawin. Bakit mo ba ginagawa to? Para mas maging close na sila ng nanay niya. Di ba putol din naman na yung daliri ni Christy? Di ba? Like mother, like daughter. Dali, latag mo. Bakit mo kami pinaglalaruan? Hindi ba pinaglaruan din naman ako ng nanay mo? Ha? Gaganti ako ngayon. Latag mo! Latag! Saka na? Tama na, Saksak. Walang teka-teka. Lang! Timer starts now. Gagawin yun. Shira, huwag mo gagawin yun. Bilisan mo. Bilisan mo. Anong gusto mo? Ha? Ha? Ikaw Teka lang, saglit! Ayoko, Tita Shaira! Yung kapareho na lang nun sa mama mo. Ayoko, Tita Shaira, please! Teka lang! Teka lang! Sige ka, baka dalawa maputol ko. Masyado ka malikot. Pili! Konting oras na lang! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Will you be my wife? Will you please marry me? Yes, of course. Oh my God. Oh my God.
Isa to sa sinira ng mga magulang niya. Yung pagkakataon na maging pamilya kami ni Jordan. Di ka mahal ng daddy ko, Tita Shai. Nang magmamahal sa'yo dahil napakasama mo. Himig kayo! Ulong niyo kayo! Ha? Tama na! Ano? Tama na! Umakanga ka. Makatulog din. Oo. Alam mo, miss na miss kanya ni Jeremy. Sobra-sobra. Eh kasi naman, Leon, hindi na rin talaga kami sanay na mawala sa piling ng isa't isa. Salamat. Alam mo, buti na lang nagawa natin ng paraan yung panggugulo ni Hana. Oo, eh kahit naman alam natin, hindi pa rin yung titigil. Sasaktan ko siya dapat eh. Ayun. Gagantihan ko. Gagawin ko yung paraan na alam ko yung paraan ng kalasan. Pero pinigilan ko yung sarili ko. Dahil sabi niyo nga, dapat hindi ako magpadala sa galit na nararamdaman ko. Mabuti naman, Leon. Kasi ibang tao ka na. Hindi ka nakalasag. Ama ka ngayon. Ama ka ni Jeremy. Kaya dapat lahat ng desisyon natin, iisipin muna natin paano maapektuhan yung anak natin. At yung kinabukasan niya. Oo, tama ka nga. Si Jeremy nga dapat ang iniisip ko. Kaya dapat magpakatino ako. Basta kahit anong gawin ni Hana mula ngayon, wag na lang natin pansinin. Hayaan na natin siya. Ang kailangan natin gawin, mag-focus tayo sa pamilya. At sa future ng anak natin. Unti-unti na lumiliwanag sa akin ang motibo ni Madam. Oo nga, nagiganti sa mga magulang ng mga bata. Ibig sabihin pala, inaalala na siya. Wala na siyang amnesia. Kasi kilala niya yung dalawang bata eh. Yan ho ba yung sabi niya sa inyo? Na nagka-amnesia siya? Oy, maglinis kayo dyan. Huwag kayo makailam dito. Hoy bata, huwag kang epal ah. Dapat matutunan yung dalawa na hindi dapat kayo nakikisaw-saw sa usapan ng matatanda. Hindi kayo. Mamaya, bigla na lang may humampas dyan sa bibig niyo. Hindi ho totoong wala siyang naaalala. Pinadukot niya nga kami kasi gusto niya maghiganti sa mga magulang namin. Kasi masama siyang tao. Plus niyo na yun, ha, ma'am? Dahil sa totoo lang, mas paniniwalaan ko yung taong nagbibigay sa akin ng malaking pera. Tama. Kaya huwag na kayo mag-aksaya ng laway. Pera-pera ng labanan ngayon. Hanggat nagbibigay sa amin si Madam, all goods kami. Tama. All goods. Chismosa. Balik sa trabaho! Patay. Christy, siya nga pala. Kamusta yung pera na hihiramin mo para dun sa eskwelahan? Actually, may kakausapin na akong investor bukas para doon. Bukas pa? Masyado na matagal yun. Kawawa naman yung mga bata, mag-iintay, oh. Alam mo, tama ka eh. Masyado na magpapagal kung paghihintayin ko, no? Baka mapilitan na akong magpalet go ng mga ibang estudyante. Ay, huwag mong gagawin yan. Ganda-ganda na nang simulan yun ni Nontet, eh.
Saka, dapat hindi kayo sumusuko sa mga bata. Ang kaso naman, Leon, paano ko babayaran yung property? O may kakilala akong investor na pwede magpahiram sa inyo ng pera. Sino yun? Totoo ba? Oo, ako. Pwede ako magbigay sa inyo ng pera. Leon, seryoso ba? Ito naman. Christy naman, ang ganda-ganda na nasimulan ninyo. Saka, nakita ko naman na maganda yung pag-ooperate ninyo. Kaya, naisip ko na good investment yung gagawin ko. Maalagaan nyo naman yung pera ko, hindi ba? Leon, ano ka ba? Hindi ko matatanggap yung pera mo. Christy, hindi ko naman ibibigay sa yung pera. Gusto kong maging kasosyo. Partner nyo dyan sa negosyo nyo. Saka, ito lang yung naiisip ko na magiging magandang pupuntahan ng pera ko. Pag-isipan mo, ha? Salamat. Liga nga dito. Likod-likod mo eh. Upo ka dito. Aray ko! Umibigat ka na, aray. Confirmed. Nabili na ni na Christy at Nanette ang property na gagawing bagong location ng school. Saan sila nakuha ng pera? A new investor. Who's their new investor? Si Sir Leon. Hindi na lang sila magkaibigan ngayon, magkasosyo din sa negosyo. Miss Hannah, lalong lumalalim yung samahan nila. Samantalang kayo palayo ng palayo. Alam ko kayo ni Yvonne ang madalas nakakasama ng Ma'am Audrey ninyo dito. Alam ko rin na meron siyang pinapagawa sa inyong project. Hindi malinaw sa akin pero nagsisimula na akong magduda kung ano talaga yon. Ano ang meron sa lighthouse? At bakit lagi nando lang Ma'am Audrey ninyo ngayon? Here we are. We present to you our new school. Oh, kulang na lang ng signage, oh. Gusto ko ma-acquire lahat ng detalye ng property na nabili ni Christy at Tonette. Even the floor plan. The floor plan, miss? Bakit? Pinaplano ako. Hindi ko pwedeng hayaan na makatikim sila ng kahit konting tagumpay. Mabutit dumating na kayo. Bakit? Sorry, ma'am, pero si Sir Pramo kinumpronta ako eh. Tungkol saan? Tungkol sa sekreto niyo.